Magandang umaga po sa lahat. Let us now continue our study with on the Westminster Shorter Catechism. At napakahalaga po yung ating pag-aaralan ngayon dahil ito'y tungkol po sa pananalangin, how we must pray. And this morning we are going to talk about what is prayer. Ano ba yung pananalangin? Paano ba tayo dumadalangin sa Panginoon? Kung tayo'y nananalangin, ano ba yung ginagawa natin? Ano ba ang dapat nating gawin? And we have to learn first in this lesson today kung ano yung sinasabi nating prayer. Ano yung pananalangin? And when we talk about prayer, here the Westminster Shorter Catechism teaches us that prayer is an offering up of our desires unto God. It is our offering up of our desires unto God for things agreeable to His will, in the name of Christ, with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. Kumbaga sinasabi dito, when we pray, we are not just asking, we are offering. Dinadala po natin sa Kanya yung mga desires natin, yung kagustuhan po natin sa buhay natin. And when we come before Him, it is not to demand. It is an offering, meaning He is the one who decides. That's why sinasabi dito, for things agreeable to His will. Yung mga gusto ng Panginoon at yung Kanyang ibibigay sa atin. Ano yung Kanyang kalooban tungkol dito? We are not praying contrary to His will. Hindi po tayo nagdadasal, nananalangin na opposite sa Kanyang kalooban sa atin. And then when we pray, it's in the name of Christ. We have to understand that we cannot come to God. Hindi po tayo pwedeng lalapit sa Panginoon at mananalangin sa sariling ating katwiran. Hindi po sa tao na tayo makakaharap sa Panginoon. It is only through what the Lord Jesus Christ has done for us. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, pinapatawad niya tayo, nililinis niya tayo because He died for us. Siya po'y namatay para sa atin. At dahil doon, tayo po ay may karapatan na lalapit sa Ama dahil tayo'y nililinis na at pinapatawad sapagkat yung ating Panginoong Hesukristo ang nagbayad po sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng dapat nating matatanggap na parusa dahil sa mga ginagawa nating kasalanan against sa Kanya. So we are only able, naging karapat-dapat lang po tayo na lalapit sa Diyos Ama dahil sa ginawa ng Diyos Anak sa atin. At kung hindi po tayo tumatanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, wala po tayong karapatan na lalapit sa Ama dahil makasalanan pa rin tayo at hindi po tayo tatanggapin sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Marumi po tayo. So in the name of Christ, with confession of our sins, bakit kung tayo'y nililinis na ng Panginoon at binigyan niya tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan, how come that we still confess our sins? Paano na palagi pa rin tayong nanghihingi sa Kanya na tayo papatawarin ng ating mga kasalanan? Why should we always ask for Him when He should have cleansed us? Nililinis niya tayo, bakit pa tayo hihingi ulit? And that is to show that even though tayo niligtas na ng Panginoon at pinapatawad niya tayo lahat ng ating mga kasalanan noon, ngayon at bukas, alam natin na araw-araw, bawat minuto sa buhay natin, nakagawa tayo ng kasalanan. Na dapat sana hindi na natin gagawin dahil nililinis na niya tayo. Kaya, we have to come before Him and acknowledge, Lord, alam ko nakagawa na naman ako ng kasalanan. Pinapatawad mo na sana ako, pero ginawa ko pa rin yon. Alam kong kasalanan yon, pero ginawa ko pa rin yon. Alam kong labag sa kautusan mo, ginawa ko pa rin.
And that is to acknowledge that we are not worthy, and we confess our sins, and the promise of God is to forgive us because He is God who is ready, He is just, He is faithful. Siya po'y matapat sa atin, at lahat po na lumalapit sa Kanya ng hingi ng patawad ng mga kasalanan, yung Kanyang mga anak, ay binibigyan po ng kalinisan, katwiran, because of the Lord Jesus Christ. And thankful acknowledgement of His mercies. Hindi lang po tayo nanghihingi, hindi lang po tayo humihingi ng patawad ng ating mga kasalanan, but we have to acknowledge also. We have to tell Him, sasabihin po natin sa Kanya, Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat po sa pagkain, salamat sa hangin, salamat sa tubig, salamat sa aking pamilya, salamat sa trabaho, salamat sa sahod, salamat sa lahat ng mga binibigay mo sa amin. Dahil wala ito kung wala ikaw. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lahat na ito. So, yung pananalangin po, yung ating dalangin, kung tayo po'y nananalangin, hindi lang po tayo na, Lord, bigay mo ito sa akin. Lord, bakit wala pa? Lord, ito yung gusto ko. Hindi po ganun yung ating paglapit sa Panginoon in our prayer. We have to understand that prayer, yes, simply it is talking to God. Tayo po'y nakipag-usap sa Diyos. Nakipag-usap po tayo sa ating Ama. But sa ating pakikipag-usap, dapat nating malaman na siya ay Diyos. Kaya lumalapit tayo sa Kanya, hindi nagdidimanda, hindi naghihingi na ganito yung bigay mo sa akin, ganyan ang gusto ko. We submit to His will. At alam natin na hindi po tayo makalapit sa Kanya kung wala tayong kaligtasan diyan kay Panginoong Jesucristo, kung hindi pa tayo nililinis niya dahil hindi tayo sumasampalataya kay Panginoong Jesucristo. At hindi po tayo makalapit sa Kanya kung tayo po'y may kasalanan. Sabi po ng Biblia, if you bear iniquities, if you still have iniquities in your heart, the Lord will not hear you. Hindi po tayo pakikinggan ng ating Ama. And we also must thank Him. So ito po yung mga bagay na nasa loob po ng ating pananalangin, ng ating dalangin. So we have to remember this. Not all the times, hindi po sa lahat na panahon na tayo nananalangin, ito lahat na dapat andoon. Sana dapat andoon, pero merong mga panahon na humihingi lang tayo. Merong mga panahon na nagpapasalamat lang tayo. Merong panahon na tayo po'y nagpupuri lang sa Kanya. Pinupuri natin siya. So, ito po ay bahagi ng ating paglapit sa Panginoon in our prayer. So, what is prayer? Yan po ang ating tanong ngayon, and the Westminster Shorter Catechism would answer that. And we will gamitin po natin yung mga Bible passages dito para ma-prove natin na talagang ito ang sabi ng Panginoon. Hindi po ito sabi ng Westminster Divines, o sabi ng simbahan natin, o sabi ng iba. Ito po'y sabi ng ating Panginoon. Now, let us first go to Psalm 10:17. And this is with reference to prayer is an offering up of our desires unto God. When we come to God, kung tayo po ilalapit sa ating Diyos, hindi tayo humihingi na ito dapat gagawin ng Diyos. Offering means we submit to Him kung ano yung kalooban niya, at kung ito ay according to His will, then we are pleased na tatanggap sa mga bagay na gusto niya o ibigay niya sa atin. Okay? Psalm 10:17. Anong sinasabi ng salita ng Diyos dito? Sabi po ng salita ng Diyos, Psalm 10:17. Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo, iyong ihahanda ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pakinig. Maamo. Those who are meek. Ito pong mga tao that they humble themselves, that they don't even know kung ito ba talaga ang gusto mo, Panginoon. They don't even say kung talaga ba ito ang dapat kong matanggap. But I come to you, Lord, seeking, asking, nanghihingi po, and praying, nananalangin na sana ito yung mangyari. Pero kung hindi po ito ang kalooban mo, Panginoon, alam ko may ibibigay ikaw sa akin
na yung dapat kong matatanggap, which is for my good. So, we have to understand that offering up, we come before Him and submit, and He is the one to decide. Psalm 62 verse 8. Tingnan natin ito. Psalm 62 verse 8. Here in this psalm, we have this, again, it talks about how we offer up our prayers. And when we offer up our prayers, Psalm 62, 8, sorry. Psalm 62, 8. Psalm 62:8, magsitiwala kayo sa Kanyang buong panahon, kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya, Diyos ay kanlungan sa atin. Diyos ay kanlungan sa atin. Magsitiwala. So it is trusting. It is giving, offering our petitions, nagdadasal po tayo, but it is Him, we trust na siya yung mag-decide. Because sa buong panahon sa bayan, sabi dito, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. He is our comfort. He is our shield. He is one who is loving, compassionate, merciful, gracious God. Kaya kung tayo po'y lumapit sa Kanya, siya po ang magbibigay sa atin ng mga mabubuting bagay. And so we come before Him when we petition, when we seek His help, when we pray, we offer up unto Him, trusting na ano yung dapat na gagawin at dapat na mangyari ay ibibigay at gagawin niya. Siya po ang masusunod. Siya po ang may alam. At siya po ang magbibigay. Matthew 7:7 to 8. Matthew chapter 7 and 7 to 8. Sabi po ng salita ng Diyos dito, humingi at ito ay maibibigay sa inyo. Humanap at kayo ay makasusumpong. Kumatok at ito ay mabubuksan sa inyo. Sapagkat ang bawat isa na humihingi ay nakatatanggap at siya na naghahanap ay nakasusumpong at sa kanya na kumakatok, ito ay mabubuksan. So it speaks now of how we should approach God. We should not hesitate. Kumbaga, wala tayong tiwala sa Kanya. Hindi naman yan ibibigay sa Panginoon. Hindi naman kaya niyang gagawin yan. Hindi naman siya sumasagot pag ganun klaseng pananalangin yung gagawin natin. No, we come before Him. Why? Because sabi dito, kung tayo po ay humihingi, siya ang magbibigay. Ito ay maibibigay sa inyo. Now, anong ibig sabihin dito? Lahat ba natin gusto, lahat ba ang hinihingi natin, ibibigay? Lord, gusto ko ng Coke, bigay ng Coke. Lord, gusto ko ng tinapay, ito yung tinapay. Hindi po ganon. Sabi dito, humingi at ito ay maibibigay sa inyo. It shall be given unto you. When we come before God, we ask, but God decides what to give. He is the one who knows best for us. At kung alam niya kung anong ikabubuti sa atin, yan po ang ibibigay niya. But we have to come, dahil hindi po tayo makatanggap kung hindi tayo humihingi. Hindi po tayo makakuha kung hindi po natin sinasabi sa Kanya, ito yung mga dinadalangin natin. And He says here, at kayo ay humanap at kayo ay makasusumpong. You have to seek and ye shall find. You don't have to sit down and do nothing. Meron tayong gagawin. At yung gagawin natin is according to what we pray. Hindi po tayo gagawa ng iba. Katulad ba ng isang empleyado, no? Naghahanap
ng increase o naghahanap ng panahon na maibigay yung kanyang sahod. Dahil nga, gipit na siya. Wala na siyang perang pambili ng bigas. Kaya nung araw na yon, gusto sana niyang humingi o sasabihin ng kanyang boss na, amo, sana yung sahod ko, nahihiya siya, hindi niya nakuha, pero gipit na siya. Wala nang pagkain mamaya. So anong gagawin? Dapat sabihin, dapat express, no? So sabihin natin, dahil yan ang pangailangan natin eh. And when we come to God, the Lord knows. But when we express this, we have to do also kung anong dapat gawin. Hindi na dahil umihingi ka at hindi ka na nagtatrabaho, dahil gusto mong makita ng boss mo na talagang gutom ka o wala kang ginagawa. You have to do your work, you have to be busy with the work, you even have to do extra work. Kung makikita yan ng boss, bait-bait naman ng taong ito. Ginawa pa niya, hindi niya assignment. Ginawa niya kahit na hindi ngayon sana ito gagawin, but he did it to do and to accomplish things. Gagawin niya dahil gusto niyang matapos yung bagay na yon. Masaya yung amo. So the time you come, the boss will just, because you have done good, nakita ko kanina, talagang ginagawa mo yung duty mo, ginagawa mo yung mga dapat mong gawin. Sinong boss na hindi magbibigay ng kanyang sahod? Pero kung hindi ka gumagawa, palagi ka lang nakamukmuk dyan, bakit wala po kong sweldo, bakit wala akong pera, bakit wala kaming bigas, hindi ka gumagawa sa dapat mong gawin. And sometimes people would even find another, meron na sana silang trabaho, doon na maghanap ng iba, doon na lang ako mag-extra. Yung duty mo, pinabayaan, dahil gusto mo mag-extra, magkapera. Paano ka bibigyan ng amo mo pag hihingi ka? Sasabihin niya, tingnan mo yung dapat mong gawin. Hindi mo ginawa. Doon ka naghahanap sa iba ng pera, ng sahod. God would provide if we are honest and true in our service, in our duties sa Kanya. When we pray, we have to seek Him, seek His favor, seek His pleasure, that He will be pleased, masaya siya sa ginawa natin. That should be done. The more that we labor for Him, the more that we serve Him, the more that we give ourselves to Him, rather than finding others outside, as if hindi kaya ng amo mo, as if hindi kaya ng Diyos. So we have to be mindful of this. So sinasabi dito, umanap at kayo makasusumpong, kumatok at ito'y mabubuksan sa inyo. So you have to really ask God. Knock and it shall be open. And that is to knock sa pintuan po ng Diyos. Hindi ka doon nagnanak sa pintuan ng ibang tao. Hindi ka doon nagnanak sa pintuan ng ibang mga kapitbahay mo. You have to knock at the door of your Master, of God. That's why He will give it to you. So make sure, when we pray, we are praying to God. Hindi tayo naghihingi, tapos iba yung ginagawa natin. Hindi tayo naghihingi, tapos iba yung plano natin. Naghihingi tayo, humingi tayo sa Panginoon, at lumalapit tayo sa Kanya because we know He is God who is good, who is loving, who is compassionate, and who will provide. So yan po ang sinasabi dito. Prayer is an offering up of our desires unto God. When we come before Him, it is accompanied with how we know He is able. Kaya niya. Kaya gagawin ko ito lahat sa iyo, Panginoon, dahil alam ko ito'y ibibigay mo. May pagtitiwala na sa Diyos na matapat, na alam niya anong pangangailangan natin, kaya tayo ay lumalapit sa Kanya. Hindi na nanghihingi tayo sa Kanya at iba yung ginagawa natin. We have to think of these things. Then, sabi dito, for things agreeable to His will. Ayun pala yung hihingin natin. Yung
nasa loob ng kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Tingnan natin ang 1 John 5:14. 1 John 5:14. Sinasabi po dito, at ito ay ang pananalig na ating taglay sa Kanya, na kung tayo ay hihingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay pakikinggan niya tayo. Pakikinggan niya tayo. Kung ikay maghihingi para sa sarili mo, Lord, bigyan mo ako ng pera, manonood ako ng sine. Bigyan mo ako ng pera, may pang-inom kami mamaya sa mga kabarkada ko. Bigyan mo ako ng pera para makabili ng ganong klaseng gadget. And that will be to cause us to hindi tayo mapapalapit sa Panginoon. Itong mga bagay na ito ay sa atin, hihila sa atin palayo sa Diyos. And God knows na ito'y hindi dapat sa atin. We have to pray kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. We have to pray kung ano yung kalooban ng Panginoon. And if we pray kung ano yung kalooban ng Panginoon, surely He will answer us. Because it is His will. Katulad ba ng isang anak? Pagka panahon na ng hapunan o ng tanghalian, gutom na gutom siya. Alam ng nanay, alam ng tatay na ito'y hihingi ng pagkain. Hindi pa humihingi yung bata, nag-prepare, nagluluto na yung nanay. Yung tatay naghahanda na dahil alam niya, itong anak ko nagugutom, magugutom ito sa ganitong oras, kakain ito. Sa panahon ng alas 12 ng tanghali, darating yung anak at sasabihin, Nay, Tay, ito, gutom ako. Handang-handa na. Yung lamesa ay andun na. Handa na sa pagkain. Why? Because yan ang kalooban ng nanay at tatay. Pakakainin niya tayo. And that is also with God. If you will, pagdating mo, ay gusto mo manood ng TV, ay pagdating mo, gusto mo ng maglakwat sa barkada, gusto mo maglaro muna sa phone, ay hindi yan ang kalooban ng tatay at nanay. Kaya, hindi yan ibibigay. Kukunin yung gadget mo, kukunin yung phone mo, so that you will not play. Because the will of God is for you to eat. Yan ang prayer. When we pray, we must pray kung ano yung gusto ng Panginoon. At alam natin ang gusto ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, dahil yan ay nakasulat sa Kanyang salita. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin alam yung Kanyang kalooban. Hinahanap natin yung makamundong mga gusto natin. But we have to consider kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. So it must be according to His will, sa Kanyang kalooban. Dahil dito, sinasabi, at ito ay ang pananalig na ating taglay sa Kanya, na kung tayo ay hihingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay pakikinggan niya tayo. 1 John 5:14. Pakikinggan niya tayo. Hinahanda na nga niya. And hindi pa tayo matatapos sa ating paghingi, binibigay na ng Panginoon. Dahil yan ang kalooban niya. Gusto niyang ibigay na sa atin. In the name of Christ, we must come before God. In-explain ko na ito kanina, but we must further explain this with God's Word. John chapter 16 and verse 23 to 24. John 16, 23 to 24. Sabi po ng salita ng Diyos, at sa araw na iyon ay wala kayong hihingin sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hihingin sa Ama, sa aking pangalan, at ito po si Panginoong Jesucristo nagsasabi dito, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon ay wala kayong anumang nahingi sa aking pangalan. Humingi at kayo ay makatatanggap upang ang kagalakan nawa ninyo ay malubos. You ask, and when you ask, you shall receive, that your joy may be full. And this is clear here. Sabi po dito, verily, verily, I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hihingin sa Ama sa aking pangalan, whatsoever ye shall ask the Father in my name. Ano bang ibig sabihin ng in my name?
sa aking pangalan. Yan po ay ang prayer natin. Tayo po ay haharap na sa Panginoon, naging karapat-dapat lang po tayo dahil kay Kristo. Pero sa ating pong pananalangin, dapat nating malaman na kung tayo nananalangin, ito po ay nasa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. In the name. Kumbaga, kung ikay pupunta sa isang bayan o sa isang baryo, pagpunta mo doon dahil inutusan ka ng kapitan na may gagawin ka doon o ito yung kukunin mo. Yung pagpasok mo doon sa bahay o sabi ng kapitan, dito ka pupunta, dito ka lalapit at dito ka hihingi ng ganitong bagay. Kung sasabihin nyo, ito yung hinihingi ng kapitan. At alam ng mga tao doon na yan ay gusto ng kapitan dahil nga alam na nila kung ano ang pinaplano niya. O ito yung bagay na gusto ng kapitan dahil ito yung sugo ng kapitan. So ibibigay na. Handang-handa na silang ibibigay dahil sa pangalan ng kapitan. Pero kung ikay pupunta doon, pagdating mo, iba yung hiningi mo. Hiningi mo pagkain, hiningi mo pera, hiningi mo iba kaysa gusto ng kapitan. Alam naman nila na hindi yan gagawin ng kapitan. Alam naman nila na hindi yan ang gusto ng kapitan. Bakit ibibigay nila? You are misrepresenting your barangay captain. Yung pag-misrepresent mo, hindi mo matatanggap yung gusto mo. Dahil yan ay hindi gusto ng kapitan. So when we come to God, we have to ask from Him kung ano po yung gusto ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo lalapit sa Kanya, alam naman ng Ama. Mababasa niya ang ating utak, anong nasa loob nito. And He knows kung ano yung dapat ibigay niya. At kung alam niya, ito ang gusto ng aking anak, at yan ay hinihingi natin. Lalapit tayo, Lord, itong kaibigan ko, itong kapatid ko, itong kapitbahay ko, gusto ko sana, Lord, ito ay maliligtas. Siya po sana ay maniniwala sa inyo. Siya po sana ay magkaroon ng biyaya from you, na siya po ay makakakilala kay Panginoong Jesucristo. And surely, the Lord will help you. The Lord will grant you. Of course, not all of those whom we are praying to be saved will be saved. The Lord knows kung sino po yung kanyang liligtasin. But we have to know na itong pinipray natin ay according to His will. We are representing Christ. Hindi po tayo naghihingi para sa makamundong mga gusto natin. Hindi po tayo humihingi ng mga bagay na makapagbigay sa atin ng mga masasamang resulta sa buhay natin. So let us be careful when we pray. We offer up to God. He knows kung anong ibibigay niya sa atin. And when we offer up to Him, we know that itong dapat nating dadalhin sa Kanya ay nasa kalooban ng Panginoon. At ito'y kalooban ng Panginoon kung tayo po'y nagre-represent sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kumbaga, kung si Kristo po yung lalapit sa Ama, ito po yung hihingin niya para sa atin. Ngayon, tayo yung lumalapit sa Ama, ito yung hinihingi natin dahil ito ang gusto ng Panginoong Jesucristo para sa atin. In the name, we are representing and He also is representing us. So, in the name of Christ. And then, He says here, with confession of our sins. When we pray, kung tayo po'y lalapit at nananalangin sa Diyos, kailangan siguraduhin natin, we ask for the forgiveness of our sins. Sinasabi natin kanina, bawat minuto, bawat oras po sa buhay natin dito sa mundo tayo nagkasala at kailangan nating malinis. At kung lilinisin po tayo ng Ama, makakalapit tayo sa Kanya in prayer. If not, when we still have hatred, when we still have yung galit, puot sa iba, ay hindi tayo pakikinggan ng Ama. Kaya nga sabi dito, Psalm 32, 5-6. Ano bang nasa Psalm 32? Balik tayo sa Salmo, mga awit, Psalm 32 and verses 5-6. Ang sabi po ng salita ng Diyos
Psalm 32:5-6. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Dahil dito'y dalanginan ka nawa ng bawat isa na banal sa panahong masusumpungan ka. Tunay na pagka ang mga malaking tubig ay nagsisiapaw, ay hindi aabutan nila siya. So dito po sinasabi, when we come to God, we ask for the forgiveness of our sins. Sabi dito, ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. We must not hide because we become hypocrites. Maging ipokrito po tayo. Harap tayo sa Panginoon, alam naman niya kung anong nasa puso natin. Harap tayo sa Panginoon, naghihingi ng patawad ng ating mga kasalanan, hindi natin pinapatawad yung iba. Naghihingi ng ganito para sa atin at hindi natin kinikilala yung pangailangan ng iba. We have to come to God and submit and acknowledge kung ano po yung kasalanan na ating nagawa. Dito nga, sinasabi ni Daniel, itong si Propeta Daniel, isang tao na of the prophets, he was one of those na talagang he was walking and desiring to please God. Ginagawa niya lahat to please the Lord. But here, sinasama niya yung sarili niya sa mga kasalanan ng kanyang mga kababayan. Daniel chapter 9 and verses 4-19. Anong sinasabi po ng salita ng Diyos? 4-19. At ako'y nananalangin sa Panginoon kong Diyos, at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoong Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at na kaawaan, sa nagsisiibig sa iyo at nangangaingat ng iyong mga utos. Kami ay nangagkasala at nangangasal ng kasuwalian at nagsigawang may kasamaan at nangaghimagsik. Sa makatuwid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, katwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw na ito, sa mga tao ng Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel na malapit at malayo sa lahat na lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng mukha. Sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, sa aming mga magulang, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos, ukol ang kaawaan at ang kapatawaran, sapagkat kami ay nangaghimagsik laban sa Kanya. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang sa iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig, kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. At Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin, at laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin, sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Kung ano ang nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng mas kasamaang ito'y nagsidating sa amin. Gayon may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Kaya't iniingatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa at hindi namin dininig ang Kanyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto,
sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ikaw ay nabantog gaya sa araw na ito, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa na may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyong buong katwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyaan sa lahat ng nangasa palibot namin. Kaya nga, O aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang mga samo, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuaryo na sira alang-alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Amen. So we have here this prayer. Daniel praying on behalf of the people together with the people. He was not praying, hindi po siya nagdadalangin para sa mga tao lang ng Israel. Sabi po niya dito, kami, kasama siya. At dahil dyan, he also confessed his sins before God. Siya rin, humihingi ng patawad ng kanyang mga kasalanan. And that is also in the case of Daniel. And this next one is the passage na palagi nating inuulit-ulit to remind us na kailangan natin na nanghihingi ng patawad sa ating mga kasalanan. 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng di pagkamatwid. Here God says, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan. That to humble ourselves, to know the truth, and to tell the truth to God. Tayo po'y nagkasala. Wala pong panahon, wala pong oras, wala pong minuto sa buhay natin na hindi tayo nagkasala. That's why we have to come to God to repent. Itong mga ibang mga tao ngayon sa ibang simbahan, sabi nila, we don't need to confess our sins. We don't need to repent. Dahil nga, namatay na si Panginoon Jesucristo para sa ating mga kasalanan noon, ngayon, at bukas. Kaya kung tayo po'y magkakasala, magpapasalamat na lang tayo sa Kanya. Yes, magpapasalamat tayo, but we have to acknowledge that we have sinned. Dahil kung hindi po natin kinikilalang ating sarili ng mga makasalanan, there will come a time na lalayo po tayo sa Diyos. Dahil wala natin pangailangan sa Kanya. But as Christians, as believers, na tayo po ay tinanggap ng Panginoong Jesucristo at naging mga Christians at naging mga disipulo na sumusunod po sa ating Panginoong Jesucristo, wala pong ibang paraan na tayo po'y malinis at tayo po'y magkaroon ng matwid na daan sa pagsunod natin sa Kanya. Yan po ang formula dito. We have to confess our sins. Ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan. So that is what is important. We need to offer up to God kung ano pong gusto ng Panginoon. That's prayer. Yes, we talk to God. Simply, prayer is talking to God. We talk to God, nakipag-usap tayo sa Panginoon, sinasabi natin sa Kanya, Lord, kung ito yung sana, yung gusto ko, but I have to submit kung anong gusto mo sa akin. And then, we know na ito po yung gusto ng aking Panginoong Jesucristo. Kung siya po yung maghihingi para sa akin, yan po ang hihingin niya para sa akin. And that we know. And then we have also to acknowledge na, Lord, alam ko nilinis na ako ng Panginoon. Pero alam ko yung aking kahinaan. Alam ko kung ano yung mga bagay na I'm struggling and I cannot do and I cannot fulfill and I cannot perfectly do all these things. And again, I have sinned. Lord, please forgive me.
please forgive me. Kaya nga alam natin sa Lord's Prayer, di ba? We seek for God's forgiveness. We seek for God's cleansing. Forgive us our sins as we forgive others. Yan po ang sinasabi diyan. At sabi po dito sa Matthew chapter 6, at dito po natin ito makikita, itong Lord's Prayer, that the Lord clearly tells us that we need to ask for forgiveness. If this is our pattern in prayer, itong pattern po natin ng prayer dito sa Matthew 6, God give us the guide. Ano po yung guide? We have to confess our sins. We have to ask for the forgiveness of our sins. Verse 12, at patawarin kami sa aming mga utang gaya ng aming pagpapatawad sa mga may utang sa amin. Itong utang po dito yung mga kasalanan at yung ating matatanggap sana na punishment. But Lord, please forgive us our debts as we forgive our debtors. So we cannot be forgiven if we do not forgive. We cannot come to God if we are unworthy. That's why we have to confess our sins. We have to be cleansed. And the only way by which we can be cleansed, kung paano po tayo malilinis, ay dahil po kay Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo makapaglinis sa sarili natin. Hindi po tayo magbibigay ng pera at malinis na tayo. Hindi po natin gagawin itong sakripisyo at malinis na po tayo. Ang tanging paraan para tayo magkaroon ng kalinisan, purity, holiness, righteousness sa ating buhay ay yan lang po kay Panginoong Jesucristo. So ngayon tingnan natin, hindi lang confession of sins, but we have to understand that we acknowledge. Pinupuri natin yung ating Diyos dahil may ginagawa siya sa atin araw-araw. We receive so much from Him. Araw-araw, we have this joy of receiving blessings from Him. You know, may isang, siguro narinig na niyo ito, isang matanda nung panahon ng COVID. Dahil nga nagka-COVID siya, ay maraming tangke ng oxygen ang na-consume niya. So pagkatapos po ng lumabas na siya sa hospital, binigyan po siya ng bill. At doon po sa bill, nakita niya yung presyo. Napakalaki. Dahil ilang tangke din niyang na ubos niya. And then, bigla siyang umiyak. Biglang umiyak yung matanda. Akala ng mga nurse na siya, nag-worry siya sa babayaran. Eh, sabi ng nurse, huwag kang mag-alala, uncle, huwag kang mag-aalala dahil may tulong po yung ating gobyerno. Sila po yung magbabayad para sa iyo dahil ikay matanda na, senior citizen na, at may po yung ating pamahalaan to help you sa babayaran mo. Eh, sabi po ng matanda, hindi po yan ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Sabi niya, kaya ko namang bayaran dito. Meron akong pera. Ang na-realize ko lang ay ilan na palang tangke ng oxygen ang natatanggap ko from the Lord. Mula ng pagkabata hanggang ngayon. Kung yan ay may billing tayo sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, ilang gallons, ilang na yung na-consume na oxygen mo. From birth up to now. Lalong-lalo na siya, matanda na siya. Siguro mga 80 years. Yung kanyang COVID, ilang weeks lang, ilang linggo lang, nagkabayad siya ng ganon. Ngayon, kung sasabihin ng Panginoon, binigyan kita ng hangin mula ng pagkabata mo hanggang ngayon. Kumbaga, hihingin ko yung bayad. Wala tayong maibigay. Dapat natin i-acknowledge na, Lord, ito lahat, hindi lang hangin, tubig, pagkain, yung ating kalusugan, yung ating mga pamilya, yung rest, yung mamamahinga tayo sa gabi, sa pagtulog natin. Maraming mga tao hindi makatulog. At tayo binigyan ng Panginoon. How we should thank Him, Lord. The moment we wake up in the morning, Lord, thank you. Ako'y nakatulog kagabi. Yung iba, bibili pa ng gamot para sila makatulog. Ako, himbing na tutulog. And we have to thank Him. Thank you for everything.
Thank you for giving me life. Nandito pa rin ako ngayon upang tutulong at magbibigay sa aking sarili to serve you. We have to thank the Lord. We have to be thankful. Kaya nga, dapat sana ma-cultivate sa ating puso yung yung magpapasalamat talaga. Marami, lalong-lalo, ito is abused by so many workers and in the church. Dahil nga, they thought na, talaga namang dapat yan na ibigay na sa amin. Dapat lang natulungan kami. Dapat lang na ganun para sa amin dahil pastor kami eh. Pastor ako eh. Yung Bible woman ako. Ito yung nagsiserve ako sa Panginoon. Dapat lang bibigyan nila ako ng araw-araw ng pera, araw-araw ng bigas, araw-araw ng ganyang pagkain. Dahil I'm serving the Lord. Yes, that's true. We have to receive. But it's because we think we are worthy, hindi na tayo nagpapasalamat. Akala natin karapat-dapat tayo, hindi na natin sinasabi sa mga nagbibigay sa atin, salamat ha. Dahil nga, akin yan eh. That's the problem. And that's a sign na yung taong yon hindi din nagpapasalamat sa Panginoon. Sinasabi, Lord, dapat mo namang ibigay yan sa akin. I'm serving you. Wow! Yan ang problema. If the Lord, ang kalooban ng Panginoon hindi bibigay sa atin, we still have to thank Him. Because we know kung hindi yan ibibigay ng Panginoon, yan ang mabuti para sa atin. So we have to thank God. Psalm 103, 105. Tingnan natin ito. Psalm 103, 105. Ito ipapasalamat sa Panginoon. Psalm 103, 105. Ano yun? 1 to 5. I'm sorry. 103, 1 to 5. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ng lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan, kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Siya ang papagaling sa ating mga sakit. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalusugan. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat. Bakit hindi natin siya pasasalamatan? We have to be thankful. You remember yung isang account din sa Bible na may mga yung may mga leper, yung may sakit, and humihingi sila ng tulong kay Panginoong Hesukristo. Ngunit sa lahat nila na humihingi, dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo, pupunta kayo sa pari, papakita nyo to prove at meron na kayong mga sertipiko or proof na pwede na kayong babalik sa inyong mga pamilya, babalik sa inyong mga lugar. Yung umalis sila, nakikita nila, malinis na ako. Ngunit sa lahat, sa 10 iyon, isa lang yung bumalik at nagpapasalamat. At yung bumalik, hindi lang siya binigyan ng lunas sa kanyang problema sa katawan, kundi binigyan din siya ng spiritual na lunas na siya po'y napapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang isa pong Christian, isa pong talagang Kristiyano ay talagang nagpapasalamat, magpapasalamat at nagpapasalamat. Kaya nga, let us make it a habit to really thank God and to thank the people also. There are some people who think na kung papasalamatan natin sila, then they don't have the rewards anymore dahil we thank them. No, God knows. So yung mga tao na naghahanap lang ng pasasalamat para ma-acknowledge sila na sila yung nabigay, ay sila yung dihado. Sila yung walang matatanggap na reward. Pero ikaw na nagpapasalamat, yan, it pleased God. Kung ikaw yung pasasalamatan, don't think, yan din, kung tayo nagbigay at nagpapasalamat yung tao sa atin, don't think that you have earned a merit o meron kang biyayang tatanggapin dahil may binigay ka. Papasalamat tayo sa Panginoon na may kakayahan tayong magbigay dahil alam natin, yang binigay natin ay hindi atin,
binigay din ng Panginoon, pinapasa lang natin sa kanila. We have to be thankful. So in giving, we thank God, we thank people. In receiving, the more that we thank God and the more we thank the people who give us. We have to be thankful. Psalm 136. Psalm 136. Psalm 136. Okay. Psalm 136. It's the whole psalm. Sabi dito, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawa ng mga dakilang tanglaw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang mapuno sa araw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan at mga bituin upang magpuno sa gabi sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At kinuha ang Israel sa kanila sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Faraon at ang kanyang hukbo sa dagat ng mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na pumatnubay ng kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumakit sa mga dakilang hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At pumatay sa mga bantog na hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kay Sihon na hari ng mga Amoreo sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at kay Og na hari sa Bashan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ibinigay ang kanilang lupain at pinakamana sapagkat ang kagandahang loob ng kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa makatuwid bagay pinakamana sa Israel ang kanyang lingkod sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Na siyang umalaala sa atin ng ating mababang kalagayan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At iniligtas tayo sa ating mga kaaway sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Siya ay nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. His mercy endureth forever. That's why we have to be thankful. Magpapasalamat po tayo. Bakit? Kung wala po yung mercy ng Panginoon at grace ng Panginoon sa atin, yung biyaya at ang kanyang kagandahang loob, wala na tayo sa mundong ito. Alam natin, bawat araw, di ba? Bawat oras nagkasala tayo. Sana may kidlat na. Sa bawat kasalanan natin, may kidlat na. Namatay na sana tayo. Pero ang Panginoon nating Diyos ang nagbigay sa atin ng kanyang kagandahang loob. At siya po'y puno ng biyaya at matapat. At binigyan pa niya tayo ng panahon na magsisisi at maglilingkod sa kanya. Kaya magpapasalamat tayo. Yan po ang pasasalamat. Philippians 4:6. At yan po ang last verse natin ngayon, Philippians 4:6. And it's important because dito po sinabi ni Pablo, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 and verse 6.
Philippians 4, Philippos, and verse 6. Maging balisa sa walang anuman, kundi sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan na may pasasalamat ay hayaang ang mga pamanik ninyo ay maipaalam sa Diyos. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Your prayer and supplication with thanksgiving. It should be with thanksgiving. Why? Thanking God is to acknowledge that, Lord, andito na naman ako, humingi sa iyo ng aking mga desire sa buhay. I know marami ka nang binigay sa akin. And I know you have prepared something for me. I know wala ako ngayon kung wala si Kristo sa buhay ko. I must thank you. Pasasalamat po tayo sa Panginoon. So let us be thankful. A person who is not thankful, no? At uso yan, no? Lalo sa mga bata natin ngayon. Marami na. Dito sa Singapore, yung mga bata dito, kung ikaw yung magta-thank you, ay magtataka pa sila. Bakit ka nag-thank you? Why thank you? And kung ikay magpapasalamat, yan sa text, sasabihin na, wag mo sabihin thank you. Magagalit pa sila. No, the Bible teaches us to say thank you. Magpapasalamat tayo. Ang taong walang pagpapasalamat sa iba, sa mga taong ginamit ng Panginoon para sa kanila, at hindi lang nila sinasabi dahil akala nila they are worthy of God's help or these people's help. Dahil pastor ako dahil preacher ako dapat ako makatanggap. Dahil estudyante ako ng FEBC, dapat sila magbibigay sa akin. So pagbigay ng taong yan, huwag ka na magpapasalamat, sa iyo naman yan. No, we have to be thankful. Because thankfulness shows that you acknowledge that this is given to you according to God's grace and mercy. And to thank the person and to thank above all sa Panginoon. Paano mo sasabihin nagpapasalamat ka sa Panginoon? Hindi mo nga sinasabi sa tao na kaharap mo We have to be thankful. Thank God. Papasalamat tayo. And in everything, give thanks. Hindi ka magpapasalamat dahil, 100 yung binigay. Pagbukas mo ng sobre, $2 lang, walang pasalamat. In everything, give thanks. Papasalamat tayo sa lahat. Dahil yan ang gusto ng Panginoon at yan ang tama para sa atin. So may the Lord help us na sana po, when we pray, hindi lang, Lord, ganyan, Lord, ganito, Lord, bili mo ako ng ganyan, Lord, ganyan ang gusto ko, Lord, sana ganyan, Lord, sana siya, Lord, sana ganito, Lord, hindi yan ang prayer. Yan? Hingi. Hindi yan, pananalangin. Hindi ka nananalangin sa Panginoon. Nang hihingi ka. Para kang isang beggar dyan. We have to understand that in prayer, yes, simply to define prayer is talking to God. But when you talk to God, you don't talk rubbish. You don't talk anything that you like. He is God. So when we come to Him, kung tayo po ilalapit sa Kanya, we pray, we submit kung ano yung gusto ng Panginoon. Ito yung gusto ko, Lord, but I know you have a better option for me. So, yan po ang gusto ko. But I just pray for this, and I know you will give me what you like, what you want for me. And then when we come to God, alam natin, this prayer is prayed. Ito po yung ito yung dalangin ko. Nananalangin po ako ng ganito dahil ito ang gusto ng Ama. Ito ang kagustuhan ng Diyos. Paano ko nalalaman na yan ang kagustuhan ng Diyos? Sa Biblia. Kung wala sa Biblia, ay hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon. So we know it is God's will because it is in God's Word. And we come to Him in Jesus' name. Kung lalapit po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, po may karapatan na lalapit sa Kanya dahil nililinis na tayo ng Panginoon. And yung hinihingi natin according po sa gusto ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nanghihingi ng hindi niya gusto. Hindi tayo humihingi ng maraming bilyon at milyong pera
para magkaroon tayo ng maraming sasakyan o malaking bahay. Hindi yan ang gusto ng Panginoon Jesucristo para sa atin. And then we come to Him in confession of our sins. Naghihingi po tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Dahil alam natin, bawat oras, bawat minuto sa buhay natin, tayo po'y nagkasala. And we have to be thankful. Tayo po'y mga tao na nagpapasalamat. Dahil ang tao hindi nagpapasalamat sa kapwa-tao at sa Diyos ay isang taong is so proud to think na he deserves to get it. At hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Hindi po yan ang character ng isang Christian. So let us remember that. May the Lord help us. May the Lord guide us. May the Lord bless us as we pray. And we will continue. Pagpatuloy po natin itong pag-aaral ng prayer. Magandang pag-aaral po ito dahil we need to pray daily. We need to pray every day. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto po kailangan nating mag-pray. Nananalangin tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po.